Ang issue na gusto kong maging topic pag-usapan natin ngayon para sa kaalaman nating lahat ay itong controversial na, kaya controversial kasi may mga nagdidemand, hindi naman masama, tama lang, na inilabas na report ng COA na bilyon-bilyon daw po talaga ang confidential fund ng maraming ahensya ng pamahalaan mula sa Office of the President. At ako nagulat din ako talaga dyan. Bakit ba minapakalaking confidential at intelligence fund? Tapos may mga lugar na, may mga opisina na civilian government office pero may mga confidential fund din. Dapat, di ba, dapat na mayroong confidential fund lang o intelligence fund ay Office of the President, Philippine National Police, NBI, military, at saka yung National Intelligence National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Yung mga involved sa national security. Dapat yan lang po ang meron talagang confidential at intelligence fund. Pero kung halimbawa may mga ibang departamento, bakit kaya? Maging sa local. Hindi pa nga nailalabas ng national ng COA eh. Kahit sa local, Office of the Governor, City and Municipal Mayor, marami mga intelligence fund. Di ba? Nung nga sa Davao, na-discover nga sa Kongreso na halos 2.7 billion ang confidential fund ng Davao City under Sara Duterte nung siya ay mayor ng 6 na taon. O di ba? So kung malalaki ang confidential fund ng national sa local, ganun din. Ngayon, ako, sang-ayon po ako na ito ilabas lahat ng COA. Kasi ang COA ang mayroong trabaho talaga at obligasyon na magbantay sa pera ng bayan. Bakit hindi nila ilabas lahat yan? Pabor ako dyan. At imbestigahan. Mula sa Office of the President, lahat ng ahensya ng gobyerno na maaaring sobra ang intelligence fund dapat ay kanilang ding ipaliwanag. Ang Office of the President, okay lang na maraming intelligence fund kasi presidente yan eh. Kailangan talagang meron siyang counterintelligence. Kailangan malaman niya yung national at internal internal security ng bansa. Kaya okay lang na gumamit ng Pangulo ng confidential at intelligence fund. Kasi Pangulo yan eh. Anong mangyayari sa bansa natin pag hindi alam ng Pangulo ang nangyayari sa buong kapuluan? Kaya dapat yung intelligence fund, confidential fund, yan ang ginagamit ng presidente para kumalap ng anumang impormasyon. Para tiyakin na maayos ang kalagayan ng ating bansa sa seguridad, pagkain, lahat ng may kaugnayan sa gustong mamonitor ng Pangulo, yun ang dapat kagastusan. Alam problema ron. At palagay ko, kung gusto nyo imbestigahan, imbestigahan din ninyo at kayang i-justify yan ng Malacanang kung saan nila ginagamit. Ang ibang ahensya, lalo na yung mga civilian office, kasi nagulat ako doon sa COA report, parang mas malaki pa yung intelligence pa ng Department of Justice kumpara sa police. Yan yun. Ayang police, military, NBI, NICA, yan po yung mahalagang merong pera para sa intelligence and counter-intelligence operation. Kaya ang aking channel, itong Mike Abi Opinions, at yung aking isa pang channel, MA Pinoy TV, ay naninindigan po tayo. Dahil ito'y pera ng bayan, dapat din natin malaman ang lahat kung saan nila ginagamit. Okay? Hindi lang yung mga DDS ang nag-iingay tungkol dyan. Lahat tayo may karapatan pagtungkol sa pera. Ngayon, ang aking tanong, ang aking challenge sa inyo, yung mga bumabanat, bakit daw yung Office of the Vice President ang iniimbestigahan? Kasi merong privilege speech sa Kongreso and aid of legislation ang ginawa. Kung gusto nyong imbestigahan ang Office of the President, lahat ng ahensya ng gobyerno, di maghanap kayo ng congressman o senador na gagawa ng privilege speech para magkaroon ng investigation and aid of legislation. Ganun po ang proseso. Diba? O kaya, kung may hawak kayong dokumento na nagdududa kayo sa paggamit ng pera ng bayan mula sa Office of the President hanggang sa local, dalhin nyo sa korte at kasuhan nyo ang mga opisyal. Hindi pwedeng sa social media. Yung pong pag-iimbestiga kay Sara Duterte, Vice President, dahil nga po merong si Valeriano, Congressman ng Maynila, ay nag-speech. At yung, alam mo sa proseso, pag may nag-speech, i-refer sa komite, then magkakaroon ng investigasyon. So kayo, kung kayong mga maka-Duterte or anti-Marcos ay may nakikitang problema, ganun po ang gawin nyo. Huwag nyo daanin sa media kasi walang mangyayari dyan. Mag-privilege speech kayo, maghanap kayo ng kakamping senador, congressman, tapos pa-imbestigahan. Ngayon, kung walang gumagalaw, meron hong authority ang civilian ng pag-file ng kaso before Office of the Ombudsman o kaya Department of Justice.
kung kayo po may pagdududa sa paggastos ng pera. Yan po yung proseso. Rule of law nga ang pinaiiral eh. Hindi po pwedeng sasabihin nyo, bakit Duterte lang iniimbestigahan? Bakit kami lang iniimbestigahan? Ay di magpa-imbestiga rin kayo. Wala naman yung magbabawal dyan eh. Yan. Open ang investigation. Ako naman, ang aking challenge bilang Pilipino, mamahayag, political vlogger, kayong mga taga-COA, mag-double time naman kayo. Bilis-bilisan nyo. Eh kung di rin kayo uutusan, wala rin yata kayong ginagawa eh. Mandato po ninyo na bantayan ang pera ng bayan, kahit sino pa yan. Mula sa Office of the President hanggang Barangay Chairman. Basta pera ng bayan, ginagamit ng isang opisina, national and local, pati ang mga korporasyon na kontrolado ng gobyerno, under ng COA yan. May mga auditor yan. O di ilabas nyo. Then, expose nyo, tapos kasuhan kahit sino. Huwag kayong matakot kasi yan trabaho nyo. Kung kayong mga taga-COA ay takot maglabas ng mga pangalan, abay hindi kayo karapat-dapat yan. Ako nga, ang aking proposal nung araw pa gumawa ng batas na dagdagan ng manpower, dagdagan ng mga opisina, dagdagan ng pera, ang COA, para sa ganoon, mas malawak ang kanyang operasyon. Kasi ang COA lang ang isa sa lehitimo at inuutusan ng saligang batas ng ating batas na magbantay ng pera ng mamamayang Pilipino kung saan ginagamit ng mga opisyalis ng pamahalaan from national to local. Eh wala naman silang kapabilidad na mamonitor ang buong bansa. Kaya ho talagang maaaring marami ang nawawala. Eh talaga hong nakakalula yung, ilan ba yun? 4 billion ba o 5 billion intelligence fund? Isipin mo, ganong kalaking pera. Ang dami may papagawang classroom yan. Textbook na mabibili. Mga tulay, highway, farm to market road, iba pang project, di ba? Pero hindi natin alam kung paano at saan napupunta yung bilyon-bilyon na yan. Panahon na nasuriin ng Commission on Audit. At kayo naman, mga congressman, senador, yung confidential at intelligence fund, kasama yan sa proposed General Appropriation Bill. Yung paggawa ng batas na isinusumiti ng Malacanang every year para subject for approval ng Kongreso at Senado. Eh bakit yung ina-approvean? Dapat tanungin din ninyo. Saan yung ginamit? Hindi lang yung Vice President, lahat. Para wala nang magduda at para wala nang sabihing sinisinggil out ang mga Duterte. Lahat ng naghahawak ng pera ay tanungin niyo kung saan ginamit. At yan naman ay kayang ipaliwanag nila. Pag hindi nila kayang paliwanag, edi may problema sila. Kasuhan din sila. Ganun lang po. Walang takipan kasi people's money. Pera ito ng mamamayang Pilipino. Galing sa taxes, galing sa buwis. Lahat tayo may-ari nito. Kaya kahit sino, wala tayong kakampihan. Basta pera ng bayan, ipakita nyo kung saan nyo ginamit. Pag malinis, di walang problema. Pag may problema, may pananagutan kayo. Responsibility, transparency, and accountability. Yan po ay mahalaga sa government public office. Government official. Public office, public trust. Okay? Huwag kayong maging betrayal of public trust. Kailangan ay maging maingat. Yan po yung ating paalala. So, challenge natin lahat. Wala tayong kakampihan dyan. Basta pera ng bayan, total pumutok na yan, sinabi ng COA, may ganyang kalalaking pera, imbestigahan, at kaya namang ipaliwanag nila siguro. Kung hindi, di managot sila. Ganun yun. Ganun kasimple lang. Please like, share, at forward nyo sa inyong mga kaibigan itong video ito. At yung hindi pa, please subscribe.